Purihin ng Diyos, minsan pa sa oras na ito, salamat sa pakikibahagi ng bawat isa sa atin sa isang napakaliit na bagay na ating may hatid at may handog sa Panginoon. At ngunit ang maliit na bagay na ito ay naniniwala akong papahalagahan ng Panginoon. At kung nagawan sabihin ng banal na kasulatan, Book of Psalms, ang Prophet Isaiah ay nagsabi rin, sabi ng Book of Psalms, ang ating mga panalangin at ang ating mga luha ay iniipon sa botelya. So gaano kasinop ang ating Panginoon ng ating mga pagluha at ang ating mga pag-iyak ay kanyang iniingatan. Ibig sabihin, it is a figurative speech, paglalarawang pangungusap, pero ang ibig lamang sabihin dito, lahat ng ating dinadala sa Panginoon, tinataas sa Panginoon, ay hindi ito nakakalagpas sa Kanya. Sabi ng Panginoon kay Cornelius, sa pamamagitan ng anghel na dumalaw sa Kanya, sabi sa Kanya, your alms and your prayers, ang lahat ng iyong panalangin, ang iyong paglilimos, ay pumailang lang sa harapan ng Diyos at naging alaala sa harapan ng Panginoon. So let's just always imagine, brothers and sisters, bawat sentimo na ating tinutulong, binibigay sa gawain ng Panginoon, binibigay para sa kalooban ng Diyos, at tinutulong natin for the furtherance of the kingdom of God, ay lahat ng yan ay hindi nasasayang sa harapan ng Panginoon. Tayo yung minsang nag-aatubili na maghulog ng ating mga offerings sa mga lagayan, at minsan nag-iisip tayo, meron akong ganitong pangailangan, meron akong ganitong needs, meron akong bibilin, pero nag-iisip tayo. Pero thank God, may mga panahon na nananaig ang ating mga kapasyahan mula sa ating spirito at nagpapasya na ibinibigay pa rin ang mga bagay para sa ating Panginoon. And I believe, brothers and sisters, sabi ng Scripture, lahat ng yan ay hindi mawawalan ng ganti sa harapan ng Panginoon. Now, nais kong magpatuloy tayo sa ating pinag-usapan mula pa kanina. Ito'y may kinalaman sa pag-agaw at siyang bagay na ating kinasasabikan bagay tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung tayo naglilingkod para sa wala, well, kain na lang tayo at uminom dahil bukas mamatay din naman tayo. Pero dahilan hindi tayo sumusuntok sa hangin, hindi tayo naghihintay sa wala, hindi tayo nagwi-wish sa bulalakaw, kundi tayo ay merong sinasandigan ng ating pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay hindi ito speculation, hindi ito pagsasapantaha o pag-speculate ng isang bagay, kundi ang pananampalataya ay meron siyang kinasasaligan. At ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. At doon, yun ay matibay na bagay at walang pagsala na sinabi na langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. So sa oras na ito ay natapos tayo sa isang bahagi. At ito ay ang pag-agaw o ang senaryo ng 1 Thessalonians chapter 4, ang patungkol sa pag-aalala ng mga mananampalataya sa Thessalonians na sila ay mga loved ones nila, mga kumilala kay Kristo, nangamatay na, at sila ay hindi nila alam kung ano ang bagay, pero salamat na lamang ang Diyos ay merong kapahayagan na binigay ang Panginoon kay Apostol Pablo. At nagawa niyang
ipahayag doon, at babalikan ko yung Thessalonians chapter 4, at na pinahayag dito sa verse 13, "But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope." Sabi niya, ayaw ko na kayo ay mawalan ng pag-asa. Sabi niya, kundi nais kong ipaalam sa inyo, ayaw kong kayo ay walang kaalaman tungkol sa bagay na ito, tungkol sa mga natutulog, upang kayo huwag malumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. At next verse 14, sabi niya, sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So dito ay pinakita na even so God will bring with Him. Even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Sabi niya, ay dalhin ng Diyos na kasama niya, kasama ng ating Panginoon. But the question is, saan sila manggagaling? Dadalhin sila ng Diyos. Dadalhin sila ng Diyos at kasama ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung saan sila manggagaling, mga kapatid? Galing sila sa paraiso. Galing sila sa paraiso. Ang paraisong yan ay, ito ay lugar ng mga departed souls ng mga saints. Ang Hades sa panahon ng ating Panginoong Hesus, nang siya hindi pa nare-resurrect at hindi pa siya pumapanaog sa kalaliman, according to Ephesians chapter 4, nang hindi pa siya pumapanaog doon, ang Hades ay nahahati na sa dalawa, di ba? According to Luke chapter 16, kung di magkamali. At doon pa lang ay meron ng paghihiwalay ng mga taong nagdurusa at mga taong mga anak ni Abraham. At ang lalaking si Lazarus, ayon sa salaysay ng ating Panginoon, nang siya'y namatay, ibig sabihin, siya'y anak sa pangako. Siya'y anak sa tipan. At bilang anak sa tipan, ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon, maring deprived siya dito sa ibabaw ng lupa. Pero pagdating doon sa kabilang bahagi, sa kabilang bahagi ng buhay, ay hindi siya deprived. Lahat naman ng comfort ay tinatanggap niya at tinatamasa niya. So mga kapatid, hallelujah, minsan tayo sa mundong ito ay parang deprived, may mga bagay na gusto nating mabili pero hindi natin kayang bilihin dahilan sa kakulangan, pero merong isang lugar na lahat ng comfort ay naroon, na inihandaan ng Panginoon. At nakita ito ng lalaking mayaman. So to cut the story short, ay nang ang ating Panginoong Hesus ay mamatay at siya'y libing. At according to the scripture, habang siya ay nakalibing, ang kanyang katawan ay nasa libingan, siya ay nanaog sa kalaliman ng Hades. At yun ang nakatala sa 1 Peter chapter 3, at na sinabi ron, sabi rito, chapter 3, verse 18, "For Christ also died." 1 Peter 3.
sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. 19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nangasa bilangguan. At sino sila? Verse 20, na nung unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong araw ni Noe samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid bagay walang kalalawang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. At so pinakita dyan na siya yumaon doon sa mga masuwayin sa panahon ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagtitiis sa kanila habang hinahanda ni Noah ang daong pero sila'y hindi naniwala. So siya yumaon at kinundina niya yung mga taong ito dahilan hindi sila naniwala. At pagkatapos nito sa pag-alis niya galing sa Hades, according to Ephesians chapter 4, pinakita rito ng chapter 4, verse 8, in chapter 4, therefore it says, when He ascended on high, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, so bago siya umakyat sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So, ang tinutukoy nandito ay ang pag-ascend niya. But prior to ascension, ay nakita natin sa chapter 27 ng book of Matthew 27, ay sabi rito, chapter 27, verse 50, sabi ng verse 50, at muling sumigaw si Jesus habang siya'y nakapako sa krus. Nang malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Next verse. At narito ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa buot sa itaas hanggang sa ibaba at niyanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. 52. At muling sumigaw si Jesus. Tama ba yun? Sinasabi ko? 52. Yeah, 52. At nagabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangabangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na mag-uli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. So yung mga galing doon sa sa Hades ay kinuha niyang bihag at kanyang dilalang bihag. Pero bago sila umakyat sa langit ay nangabuhay ang mga patay na ito ng Old Testament saints at sabi roon, sila'y nabuhay pagkatapos na mabuhay ng ating Panginoong Hesus. Lumabas sila sa kanilang mga libingan after His resurrection. And they entered the holy city and appeared to many. So nagpakita ang mga kaluluwang ito. Hindi detalye kung sino-sino, pero among those ay ang mga Old Testament saints na nagbangon at sila ay nagpakita sa mga tao doon sa Jerusalem. Well, especially ito ay sa mga mananampalataya. So, nang sila ay magpakita sa kanila at ito'y natala,
mismo si Mateo ang nagsulat nito at sinabi niya, sila ay nangabuhay pagkatapos ng ating Panginoon ay mabuhay at sila'y pumasok sa banal na siyudad doon sa Jerusalem at nagpakita sa marami. So, at pagkatapos ng ang ating Panginoon ay umakyat, ay natupad ang sinasabi ng kasulatan, nang siya'y umakyat ay dinala niyang bihag ang mga nasa pagkabihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. So, sila ay dinala doon sa tinatawag na paraiso na sinabi ng ating Panginoon doon sa lalaking nasa kanyang kanan. Na kanyang sinabi na, Panginoon, sa araw ng ikaw ay nasa kaharian na, kapag dating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Ngunit sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ngayon din ay pagsasama kita sa aking paraiso. Now, ang lugar na ito, since then, ay ito na ang lugar na pinupuntahan ng mga departed soul ng mga saints. At makikita natin na ito yung nakita ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12. Na kanyang sinabi na isang panahon sa 2 Corinthians 12, sabi niya rito, verse 1, pinakita niya ngayon tungkol sa 2 Corinthians. 2 Corinthians, sabi rin, kinakailangan ako'y magmapuri bagamat ito'y di nararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pagitain ko at ang mga pahayag ng Panginoon. Pangitain niya at ang pahayag ng Panginoon. Sabi niya, nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo, 14 na taon na nakakalipas. Kung sa katawan ay di ko alam, kung wala sa katawan ay hindi ko alam, ang Diyos ang nakakaalam. Sabi rito, God knows, ang Diyos ang nakakaalam. Ngunit sabi niya, verse 3 na. Verse 2. Sa verse 2, sabi ng verse 2, ayawan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Tinawag niya itong ikatlong langit, the third heaven, na siyang tinatawag na abode of God, pero naroon din naman sa isang bahagi, mas mababa doon, ang mga tinatawag na paradise o ang paraiso. Sabi niya, hindi ko alam kung verse 3, kung nasa katawan at nakilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ewan ko, ang Diyos ang nakakaalam. And verse 4, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ibig sabihin, yung mga salita roon ay hindi karapat-dapat dito sa mundong ito. And ang ganitong bagay ay itinulot ng Diyos na ito ay maranasan ng lingkod ng Panginoon. At gusto kong basahin ang ilang bahagi ng nasulat na patutuo ng ating kapatid Barbanham na sa isang paksang Beyond the Curtain of Time. So, kung meron kayong pwede nyo rin itong puntahan sa table, ang paksay Beyond the Curtain of Time, year 61, 0305, sa paragraph 38. Sabi rito. So, babasahin ko, pakinggan nyo lamang. The other morning I was lying on my bed and I just woke from sleep.
And I place my hands behind my head and relax with my head on the pillow. Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half of my life. If I live to be as old as my people, and I wanted to do more for the Lord before I left this life. And I heard a voice, sabi niya. Bago man lang daw siya pumanaw, ay iwanan ng buhay na ito, ay gusto niyang gawin kung ano pang nararapat para sa Panginoon. And then suddenly, nakarinig siya ng isang tinig at sabi rito, you are just starting. Sabi niya, nagpapasimula ka pa lang. Press the battle. Keep pressing. And as I lay there, pondering the words, habang siya naroon at nag-iisip, at sabi niya, and I thought, iniisip niya na siya nag-imagine na nakarinig siya ng tinig. Again, narinig niya uli ang tinig na yon, at ang tinig ay nagsasabi, press the battle, keep going, keep going. Still unbelieving, hindi pa rin siya makapaniwala. Iniisip niya na ito ay maaaring siya ang nagsasalita. Nung siya ang nagsasalita, ang ginawa niya, kinagat niya yung labi niya sa pagitan ng kanyang ngipin at kanyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang matiyak na hindi siya yung nagsasalita. At ang tinig ay muling nagsalita, just keep pressing. As itong sinabi niya, if you only knew what is at the end of the road. Kung nalalaman mo lamang ang nasa dulo ng iyong landas, I seem to hear the music and words of an old familiar song. Meron siyang kinote na awit. And then boys asked, merong tinig na nagtanong sa kanya, gusto mo bang makita ang nasa likuran ng kurtina o ng tabing? At siya'y sumagot. I answered. Sabi niya, makakatulong ito ng labis sa akin kung iyong gagawin. And what happened, I cannot say. Sabi niya, ang nangyari hindi ko na alam, hindi ko na masaysay. Kung ako ay nasa katawan pa o wala na, kung ako ay na-translate na, lumipat na, hindi ko alam. But sabi niya, ito'y hindi katulad ng mga pangkaraniwang pangitain. Alam ko, sabi niya, alam ko ang mga pangitain dahilan minsan sa isang magdamag, nagkakaroon siya ng almost 30 consecutive visions. So, he know what vision is. Pero sabi niya, ito ay kakaiba sa lahat ng aking mga nakita. Sabi rito, unlike any vision I have ever had, I could see, nakita ko ang lugar, I see the place to which I was taken. Nakita niya yung lugar kung saan siya nakahiga, katabi niya ang kanyang asawa, kung saan siya kinuha mula sa kanyang kama na nakahiga, na nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang ulunan. At sabi niya, ito ay kakaibang bagay. At maya-maya, there were great numbers of people and they came running to greet me crying, "Oh, our precious brother." At nakarinig siya ng daming mga tao na nagsisigawan, "O aming minamahal na kapatid." Merong isang lumapit sa akin na isang babae na sa tingin ko ay nasa kanyang 20s, nasa kanyang kabataan. At habang sila ay yumayakap sa akin at nagsasabing, "Aming minamahal na kapatid," sila ay mga kabataan, young men, in the brilliance of young manhood. Nasa kabataan sila, nasa katipunuan ng katawan, nasa kalakasan, na ang kanilang mga mata ay nagliliwanag kagaya ng tala sa gabi. Ang kanilang mga ngipin ay parang perlas na naka-embrace sa kanya. At nagsasabi, "Oh, aming minamahal na kapatid." At
napansin ko, sabi niya, napansin ko na ako man ay naging bata rin. I had become young again. I look at myself, tinignan ko aking sarili, and I turned back to my old body lying on the bed. Tinignan niya yung sarili niya, bata, pero tinignan niya yung naroon na nakahiga ay matanda. At sabi niya, I said, I don't understand this. Hindi ko maintindihan. At habang pinipilit kong unawain ang mga ito, kung nasaan ako, aking na-realize, sabi niya, na doon ay wala ng kahapon, wala ng bukas, doon ay hindi ka na mapapagod, wala ng habang ang mga karamihan ng mga nagagandahang mga kababaihan ay yiniyayakap ako at nilalagay ang kanilang kamay, ang kanilang bisig sa akin, ay wala akong madama. Sabi niya, I discovered there was only a great love. Ang aking napansin lamang ay naroon ay dakilang pag-ibig na umaapaw. At sa akin ay walang anumang physical na attraction. So we know, as a physical being, ang opposite sex ay meron tinatawag na attraction. But doon, sabi niya, I noticed na napansin ko na walang physical attraction as in the human behavior. Napansin ko na ang batang babaeng ito ay naroon, sabi niya, all wore their hair down to their waistline. Yung kanilang mga buhok ay hanggang sa kanilang waistline, doon sa may kanilang baywang. At sabi niya, and their skirt, ang kanilang mga suot ay hanggang sa kanilang mga paa. After this, pagkatapos nito ay nakita ko ang aking unang asawang si Hope. At siya umakap sa akin and said, my precious brother. Nakap siya at sinabi, minamahal kong kapatid. Then another young woman hugged me, isa pang babaeng yumakap sa akin. Hope turned and hugged the young woman. Pumihit siya at niyakap din yung babaeng yon. Sabi niya, hindi ko ito maintindihan. Ito ay kakaiba mula sa makalupang o makataong pag-ibig. Ayaw ko nang bumalik pa doon sa lumang katawan na nandoon sa kama. Then a voice spoke to me. May nagsabi sa kanya, sabi niya, ito ang iyong pinapangaral sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang pag-ibig na sakdal. Walang sino mang makakapasok dito na wala ang ganitong klase ng pag-ibig. Pagkatapos ito, sabi niya, ako'y iniangat at iniupo sa mas mataas na lugar at sa palibot ko ay napakaraming bilang ng mga lalaki at babae sa kanilang kabataan. They were crying, sila'y sumisigaw, nagsasabi, our precious brother. At sabi niya, na masaya kami na ikaw ay narito. Iniisip ko na ako ay nananaginip sapagkat nakikita ko ang mga taong ito na sa kanilang katawan. So sabi niya, I'm not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back there on the bed. Nakikita ko ang aking sarili, ang aking katawan na naroon pa rin sa kama. At meron tinig na nangusap sa akin. Alam mo ba na ang nakasulat, ito ang nakasulat, you know it is written in the Bible, na ang propeta ay titipunin kasama ng kanyang bayan. So ang tinutukoy niya ay ang isang lingkod ng Diyos ay titipunin kasama ng kanyang mga tao na kanyang pinangasiwaan sa panahong yun. At sabi niya, sabi ko,
Oo, naalala ko ang kasulatang yan. But sabi niya, sila ba yung mga Branham? Ibig sabihin, mga kamag-anak ko ba sila? The boys replied, ay nagsabi, hindi sila mga Branham, sila iyong mga converts. So the people na nag-gather sa kanya ay mga converts niya. At sabi niya, sila ay mga converts mo. Ang isa na iyong inakay sa Panginoon, isang babaeng, sabi niya, niisip mo na napakabata at napakaganda, siya ay humigit ng 70 taon nang siya'y akayin mo kay Kristo. Akayin mo sa Panginoon. No wonder they are crying out. Hindi ka na magtataka bakit sila'y sumisigaw, my precious brother. Then the multitude, ang mga karamihan ay sumigaw at nagsabi, sabi niya, if you hadn't gone forth with the gospel, sabi niya, kung hindi ka yumaon at nangaral ng ebanghelyo, ay hindi wala rin kami sa ganitong kalalagayan. So alam natin, merong mga lingkod ng Diyos na ginagamit at nirest ng ating kapatid dahilan sa pagtawag ng Panginoon ay halos gusto niyang tanggihan, pero it cost the life ng kanyang unang asawang si Hope. Pero ang bilin sa kanya, magpatuloy ka, ipangaral mo ang mga salita ng Diyos. At sabi niya, siya nagtanong, nasaan si Jesus? Naalala kong isang awit. Sa araw na yon, ang una kong hahanapin, hindi si Abraham, hindi si David, hindi si Daniel. Ang una kong hahanapin ay si Jesus. Siya ang pinaka-importanting gustong makita sa araw na yon. Where is Jesus? I want to see Him. Gusto ko siyang makita. At ang mga tao ay sumagot sila. Siya ay nasa mas mataas na lugar. Isang araw siya ay darating. Isang araw siya ay darating. Ikaw ay sinugo bilang tagapanguna. At kapag dumating ang Panginoon, and when God comes, at kapag siya ay dumating, kanyang hahatulan ang lahat ng ayon sa iyong mga itinuro. He will judge you according to your teaching. Ako'y tagtanong, si Paul ba at si Pedro ay tatayo din sa hukumang ito? Hukumang iyon? Ang sagot ay yes. And I said, at ako'y sumagot, ako'y nangaral ng kanilang pinangaral. Hindi ako lumihis sa anumang kaliwa at kanan sa magkabilang panig. Kung saan sila nagbautismo sa pangalan ni Jesus, yun ang aking ginawa. Kung ano ang kanilang tinuro na bautismo ng Espiritu Santo, yun ang aking ginawa. Anumang ang kanilang tinuro ay siyang aking itinuro. At sumagot yung mga karamihan, sabi niya, alam namin iyan. Alam namin yan. Ibig sabihin, lahat ng itinuro mo ay siyang itinuro ng mga unang apostol. At nalalaman namin na kami, sabi niya, nalalaman namin na kami ay babalik sa lupa na kasama mo sa isang panahon sa pagdating ni Jesus at kanyang hahatulan ayon sa kanyang salita ang lahat ng mga ipinangaral. So sinabi rito, and we know that we are going back to earth. Yan yung punto ko kanina sa 1 Thessalonians chapter 4. And God will bring them with Him. Sila ay dadalhin niya na kasama niya. Jesus will come. We know that we are going back to earth with you sometime. Kami ay babalik sa lupa na kasama mo sa isang panahon sa pagbabalik ni Jesus upang hatulan ang mga salitang ipinangaral. Then, sabi niya, ikaw ay magpipresenta sa aming lahat sa Kanya. You will present us to Him and altogether at lahat, and altogether we will go back to earth to live forever.
at tayo babalik sa lupa upang doon manahan, mabuhay, magpakailan-kailan pa man. Ako'y nagtanong, kinakailangan ko bang bumalik pa sa lupa? Parang ayaw na talagang malis doon. Do I have to go back to earth now? They answered yes, but keep pressing on. As I began to move from the beautiful, joyful place, habang ako'y umaalis doon sa napakagandang, maligayang lugar, and as far as my eyes could see, habang siya'y lumalayo at habang hanggat kanyang natatanaw ang mga taong ito, people were coming towards me to embrace me, crying, "My precious brother." Patuloy pa rin ang dami ng tao na dumarating upang siya ay embrace at akapin at sabing, "Aming minamahal na kapatid." And suddenly I was back on the bed again. Nakabalik siya uli doon sa kanyang kama, and I said, "Oh God, help me. Never let me compromise with the word. Let me stay straight on the word. I don't care what anyone else does. Lord, let me press on to this beautiful place." Sabi niya, tulungan ako ng Panginoon na hindi mag-compromise sa anumang mga salita. Bayan akong manatili sa mga salitang ito. Wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi ng iba. Ako'y magpapatuloy para sa napakaganda at nakakagalak na lugar na ito. And anong sabi niya rito? I am more convinced than ever in my life. I am more convinced. Higit ngayon akong nakumbinsi. Higit sa mga nagdaang panahon ng aking buhay. Ever in my life that it will take perfect love to enter that place. And there was no jealousy, no tiredness, walang selos, walang kapaguran, walang karamdaman, walang matandang gulang, walang kamatayan. Only supreme beauty and joy. Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy, no matter if the plane is rocking, the lighting is flashing, or the guns of the enemy are upon you. These things do not matter. Get perfect love. You know, alam ko na ngayon kung saan sila nanggaling. Galing sila sa lugar na ito. From this paradise. And this, sabi ng aking kapatid, masigit kung nung pinakita sa kanya ang ganitong bagay, mas lalo niyang naintindihan na ang kanyang bagay na pagpapagal ay hindi sayang. Merong mga patunay na bagay, so it is not a fantasy. It is not a myth. Hindi ito katang-isip. Hindi ito sabi-sabi. Ito ay real. Pinatotohanan ito ng dalawang witness. Si Paul ay nakaranas nito. Ang ating kapatid William Branham ay nakaranas ng ganitong bagay. So therefore, brothers and sisters, galing sila doon sa paraiso na ito ang lugar, ito yung syudad na pinakahahanap-hanap ni Abraham na hindi niya nakita dito sa lupa. Diba? Ano sabi ng Hebrews chapter 11? Hebrews 11. Sabi ng verse 9. Sabi ng verse 9, sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya na sa hindi niya sariling lupain at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob
at ng mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Ibig sabihin, mga kapatid, si Abraham ay buhay na kasama niya ang kanyang mga apo. Diba? Sabi rito, lupaing pangako, nandun siya sa lupaing pangako, nakatolda sila pero kasama niyang tumahan sa tolda si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. And next verse, sabi roon, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. For he was looking for the city which has foundation, whose architect and builder is God. Yan ang dahilan, mga kapatid, when he met Melchizedek, alam niya na merong totoong syudad. Alam niya na dahilan merong hari, merong Melchizedek na hari ng Salem, na siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos doon sa lugar, sa lugar na yon. And from that time ay kanyang hinahanap ang lugar na yon. Kaya't nang sila ay maghihiwalay ni Lot, si Lot ang binigyan niya ng priority. Ikaw na nga ang pumili. Dahil wala akong makitang kasing katulad ng aking hinahanap. At pinili ni Lot ang Sodom and Gomorrah. Pero siya'y nanatili doon sa plain ng Mamre, sa mabulumundo-munduking lugar. Dahilan naghahanap siya ng isang syudad na ang nagtayo at ang pinaka-designer and builder ay walang iba kundi ang Diyos. Brothers and sisters, there is a spiritual city. And that spiritual city is the paradise. Na doon dinala ang mga anak, ang mga lingkod ng Diyos na mga pumapanaw at doon sila nag-iintay. Ang sabi ng Banalang Sulatan sa chapter 12 ng book of Hebrews, sa chapter 12 ng Hebrews, sabi dito ng verse 20 or verse 22, sapagkat datapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. So sabi riyan, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Merong literal na Jerusalem, but there is a heavenly Jerusalem. Na ito ay siyang kinaroroonan ng Diyos. And the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the myriads of angels. And verse 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So narito ang mga taong ito, the General Assembly and the Church of the Firstborn, ang iglesia ng panganay, ang ating Panginoon, na siyang who are enrolled in heaven. Anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matuwa kung ang demon spirit ay lumalaya sa inyo. Matuwa kayo na inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Doon ka nakatala. Doon ka citizen. Doon ka mamamayan. At sabi niya, at sa mga who are enrolled in heaven and to God, ang Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu, ng mga matuwid na pinapaging sakdal. So mga kapatid, ito yung lugar na kinaroroonan.
Ito ay isang, ang tanging pwede nating matanaw as far na sinasabi lamang ng Biblia. Kung tatanungin niyo kung ilang mga detalye, hindi ko na kayo kaya sagutin. As far as the Bible ay nangungusap, yun lamang ang ating makikita. Pero beyond that, doon sila, ito ngayon ang syudad na ito sa makalangit na dako. Nararoon sila. At sa panahong yun, ay sa panahon ng pagparito ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng mga yumayaon, ng mga mananampalataya kay Kristo, yun ang waiting place nila. Yun ang lugar na kanilang pinaroroonan. Hallelujah. At sila ay nag-aantay doon hanggang sa araw ng pagparito dahilan, anong sabi niya? Anong sabi ng tinig sa kanya? Tayo ay muling bababa at magsasaplot ng katawan dahilan yung katawan nila ay narito sa lupa. Pinakita ng 2 Corinthians chapter 5 na kapag ang ating katawan dito sa lupa ay nasira, meron tayong katawan sa langit na nag-aantay sa atin na hindi nasisira. Ito ay kailan pa man tumatagal. Yung salita rito, 2 Corinthians 5, for we know, verse 1, sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa sa mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Now, dati ito'y pinagtatalunan na salitang eternal, ito ba ay nandun na, ito ba ay existing na doon? Ang ibig sabihin po, as far as I know this scripture, ay ang pinapakita rito, ito ay magtatagal hanggang kailanman ang pagbabalik ng Panginoon. Mula nang ikaw ay ang tao ay magsuot ng katawang ito ay magtatagal hanggang sa panahon ng pagbaba niya sa lupa upang kunin at hubarin ang katawang yan at magsuplot, isuot ang panibagong katawan na ito ay isang maluwalhating katawan na ito'y tinawag na kasing katulad ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Philippians chapter 3 verse 21. Sabi roon ng Philippians 3:21 na siyang magbabago ng katawan ng ating may pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian o ayon sa paggawa na maipapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. So, who will transform this body? Amen. Mga kapatid, whether we like it or not, kapag tayo nakaranas ng karamdaman, dumalangin tayo ng kagalingan, pagagalingin tayo ng Panginoon, and eventually magkakasakit pa rin tayo. Hindi natin maidideny ang bagay na yan dahilan tayo nasa corruptible na katawan. Nasa katawan tayo na ganito, pero mayroong provision ng Diyos na healing. If this body is unable to heal sa pamamagitan ng kanyang antibodies at ilang pang mga bagay, there's a divine healing. So, pero one day, darating isang panahon na ang katawang ito will be transformed. Ito ay babaguhin. Transform this body of our humble state into conformity with the body of His glory. Ang katawan, kagaya ng kanyang katawan, doon, hallelujah, pwede mo nang hamunin ang kanser. Pwede mo nang hamunin ang mga karamdaman dahil wala na siyang tibo sa iyo. Hallelujah, dahil binago na ang katawan. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. So pinakita ng Corinthians chapter 15 na meron siyang dalawang view na pinakita rito.
Isang resurrected body at isang changed body. Isang nakaranas ng pagbabago at isa naman na binangon mula sa kabulukan, mula sa kamatayan. Kaya pinapakita niya sa verse 35, nagtatanong sila, chapter 15 ng 1 Corinthians, nagtatanong sila, paano babagunin, ibabangon ng mga patay? Anong klaseng katawan magkakaroon sila? At sabi ni Pablo, kayo ay mga hangal at mga mangmang at walang alam. Sabi niya, hindi mo ba alam na ang iyong itaninim, that which you sow does not come to life unless it dies? Hindi mo ba alam na ang iyong itinanim ay hindi siya mabubuhay maliban siya'y mamatay? At kapag kung ano ang iyong itinanim, hindi din ang iyong itsura nun kapag siya'y nabuhay. Diba? Kapag ikaw ay nagtanim ng mangga, diba? Yung mangga as a seed, pero pag siya ay bumangon, isang napakalaki na puno at napakayabong na mga sanga at napakadaming mga dahon at ganun niya pinapakita. Magkaiba talaga ang kanilang kaluwalhatian. Isang mahina pero pag ibinangon ay nasa kanyang kalakasan. May magkaibang kaluwalhatian ang makalangit na katawan at ang makalupang katawan. Yung makalupang katawan ay hanggang sa kanyang bloom, sa kanyang kasariwaan ay napakaganda, maganda at mga gwapo. But along the way, kagaya ng bulaklak na natutuyo, nalalanta at nalalagas, ganun ang katawan. At meron din namang ibang kaluwalhatian ang makalangit na katawan. Mayroon silang makakaibang kaluwalhatian. Pero sabi rito, verse 42, gayon din naman, so also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable body, it is raised imperishable. Itinanim sa dishonor, it is raised in glory. Tinanim sa kawalan ng karangalan, binangon sa kaluwalhatian. Itinanim sa kahinaan, ibinangon sa kapangyarihan. Itinanim na natural na katawan, ibinangon na isang spiritual na katawan. Merong natural na katawan at merong spiritual na katawan. At kung papaanong tayo ay nagtaglay ng makalupang katawan na kagaya kay Adan, na nauna ang makalupa bago ang makalangit, ay gayon din naman tayo ay magtataglay ng makalangit. He's referring doon sa mga namatay. Pero pag verse 50 ay kanyang sinabi, ang dugo at laman na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ang may kasiraan na hindi magmamana ng walang kasiraan. Perishable inherit the imperishable. At narito, verse 51, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, isang mystery. Hindi tayong lahat ay matutulog o mamamatay, pero ngunit tayong lahat ay babaguhin. So whether anuman ang kalalagayan, patay man o buhay, ang isang maranasan nila, babaguhin sila. Ang isa ay by resurrection, ang isa naman is through changing ng kanyang katawan. Pero, ang sabi rito, hindi lahat tayo matutulog. Kung merong mga natulog, pero merong hindi matutulog. Pero sabi ng verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog sa pagkatutunog ang pakakakat, ang mga patay ay mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Both the resurrection and the changing of the body is in a twinkling of an eye. It is just isang kurap lamang na hindi mo ito mamamalayan. At pinakita rito, ito na yung panahon na ang may kasiraan, sabi rito,
ibabangon na walang kasiraan. At ang mga patay, balikan natin yung verse 52. At ang mga patay ay ng mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo babaguhin ng next verse, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay mabihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan may mabihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Nilamon na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ito na yung panahon ng kamatayan ng kamatayan. Ito na yung panahon na mamamatay ang kamatayan. Sa mahabang panahon, ang kamatayan ay buhay. But there will come a time na ang kamatayan ay papatayin mismo. At mawawala na siya ng puwersa, mawawala na siya ng bisa. At dito, sabi niya, so pinakita niya sa pangusap na ito. Verse 55, ngayon, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Dahilan ng tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay kay Kristo Jesus. Siyang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. So ito'y pagkatapos na maganap ang tinatawag na changing and the resurrection. Ito naman yung panahon din tayo ay sasalubong sa Kanya. Ang pag-angat sa panahon yun ay hindi na problema. Ngayon, pag tumalong ka, babalik ka, hawak ka ng gravity, ng gravitational force. Pero sa araw na yun, wala nang, kahit ang gravity ay wala nang kapangyarihan sa Kanya. Hallelujah. At yun na yung panahon na sinasabing tayo ay sasalubong sa Kanya. Now, bago ko magtapos, mga kapatid, ay gusto kong puntahan ang huling talata na aking binasa kanina. Ang John chapter 14. Ang John chapter 14 na ang ating Panginoon ay nangusap. Doon ay pinahayag niya. Sabi rito ng verse 1, huwag maglumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At kung hindi gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Well, it seems na parang ang iniisip natin ay mula nang umakyat ang ating Panginoon ay naghahanda na siya ng dako para sa atin. But you know, alam niyo ba kung ano yung lugar na ito? Nasabi niya, in my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. At sabi ng Panginoon, kapag siya ay nakapaghanda na ng lugar na ito, siya ay muling paririto. At yung salita rito sa wikang Ingles, I will come again and receive you to myself. Alam niyo ba yung salitang ito na Gregong salita, yung salitang receive diyan, yung salitang receive dito sa Nasbi, I will come again and receive you to myself. Ang Greek word diyan ay paralambano. Alam ba niyo ba yung salitang ito na ginamit
ay ito rin yung salitang ginamit sa Matthew chapter 1 verse 20. Para lamang maintindihan natin yung salita ng ating Panginoon, I will receive you to myself. Matthew 1 verse 20. Ang sabi riyan, ito yung panahon na si Jose ay gusto niyang hiwalayan si Maria. Datapot samantalang pinag-iisip niya, narito isang anghel ng Panginoon na napakita sa kanya at sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ang word na yan na sinabi rito, sabi niya, when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary. Yung salitang to take Mary, yung take dyan ay paralambano. Ibig sabihin, yung pinapakita dito ay pagkuha ni Jose kay Maria bilang kanyang asawa. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. So yun pala yung in-imply ng salitang paralambano, I will receive you to myself. Ito yung pagkuha niya kay Mary na gusto niyang hiwalayan, pero sabi niya, huwag kang matakot, do not be afraid to take Mary, yung take ay paralambano, to take Mary as your wife. So yung pagkuha pala, yung salitang ito ay parang pinapakita na pagkuha ng isang lalaki sa kanyang mapapangasawa. So no wonder na ang isang ini-imply ng John chapter 14 ay may kinalaman sa pag-agaw. Pagkuha niya sa kanyang nobya. Ay sa pang verse, chapter 2, verse 13 to 14. Matthew pa rin. Chapter 2, verse 13 to 14. Ang nakasaad dyan ay nang makaalis nga sila, narito isang anghel ng Panginoon. Dahilan dito, siya sa unang talata ay binabalaan siya, one in a dream by God in a dream, not to return to Herod. The Magi left their own country. So, ang mga Magi ay binigyan din sila ng babala na wag nang bumalik kay Herod. Pero yung panahong ito, nang hindi na bumalik ang mga Magi kay Herod, dito na nagalit si Herodes. Dito na siya ngayon nagplot ng pagpatay sa lahat ng mga bata doon sa Bethlehem. Pero, bago yun isagawa, verse 13, nang sila ay makaalis, narito isang anghel ng Panginoon na napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuong ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. So, makikita natin yung idea ng rapture and its purpose is to hide. Nakukuha nyo, mga kapatid. Upang siya itago sa pwedeng maganap na sakuna. So, upang hindi mapadamay si baby Jesus, or rather, this child Jesus, ang batang Jesus, upang hindi siya ma-destroy kasama ng mga bata doon sa Bethlehem, pinakitaan siya sa panaginip at itinakas. Di ba? Itinakas sa gabi si Jesus kasama ng mag-ina. At saan sila nagpunta? They went to Egypt. Upang matupad ang kasulatan, I will call my son from Egypt. So, isa pang bagay. So yung salitang paralambano
ay pagpapakita ng pagkuha ng asawa sa kanya. At isa pang pinapakita ng pagtatakas dito ay upang iadya siya sa sakuna. So, sa 13 and 14, now sa verse 20 and 21. Sa verse 20 and 21, verse 19, nang mamatay na si Herodes, merong anghel ng Panginoon na nagpakita kay Jose sa panaginip sa Egypt. At sinabi sa verse 20, magbangon ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo ka sa lupain ng Israel sapagkat nangamatay na ang mga nagmimithi sa buhay ng bata. So, pinapakita ko ang ganitong pangusap na yung salitang ito na sinabi na ating Panginoon ay kukunin ko kayo sa aking sarili. Tatanggapin ko kayo at kung saan ako naroon, kayo rin naman ay doroon. Ito ay may kinalaman sa pag-agaw at pagkukubli niya at pagkuha niya sa kanyang nobya. So, at sabi ng ating Panginoon, sabi niya, at siya'y maghahanda ng dako para sa kanya. Alam niyo ba kung ano yung dakong ito? Ang tawag rito sa verse 2 ng chapter 14 ay my Father's house. Ang Book of Revelation chapter 21. Revelation chapter 21. Starting verse 1. Starting verse 1, ang sabi riyan, at nakita ko ang nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Ibig sabihin na param ay dumaan siya saan? Dumaan siya sa apoy. Dumaan siya sa paglilinis. Dumaan siya sa gera. Dumaan siya sa World War III. At mga kapatid, habang nagaganap ang lahat ng mga kaganapang dito, ang nagaganap sa isang parte ng bahagi ng mundo, sa bahagi ng Israel, ang salot na ginagawa ng 2 propeta, at pagkatapos ng kanilang kamatayan ay sila'y aakyat sa langit. At ito'y naman yung panahon ng hayop para siya ay i-display niya yung kanyang gagawin at ang galit ng dyablo ay mangyayari sa ibabaw ng lupa. At sa bandang huli nito ay ang World War III na pangungunahan ng lahat ng mga bansa laban sa nag-iisang bayang Israel. At sila ay makikipagbaka laban sa Israel. At ito naman ang panahon na hindi nila inaasahan. Akala nila lahat sila ay lalaban, babangon. Kung hindi nagtagumpay ang 6 days miraculous war, at iniisip nila ngayon lahat ng bansa. Pero ito naman ang panahon ng isang, anong sabi ng book of Hosea, or if I'm not mistaken, or Isaiah, a deliverer will come out from Zion. Isang tagapagligtas ang lalabas mula sa Zion. Ito'y ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nakasama ng kanyang laksa-laksang mga banal. So sa panahon ng ganitong bagay ay nakatago ang alam nyo, naalala kong ang pagtatype ni Barbanham, nang si Joseph ay nagpapakilala sa kanyang mga kapatid. Na sinasabi niya, I am Joseph, your brother. Ako yung ibinenta ninyo sa mga Ismailita. Ako ang yung hinulog sa balon. Ako si Jose, ako si Joseph. Pero habang siya'y nagpapakilala at umiiyak,
ang bride niya ay nandoon sa kanyang palasyo. At ngunit sa panahong ito, ang sinasabi ng verse 21, "And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth." So bago natin puntahan ito, ay puntahan muna natin ang 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Na ganitong sinasabi sa 2 Peter chapter 3. Verse 7. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon, taas natin sa verse 6. Ang verse 6 ay nagsasabi na sa pamamagitan din ito ang sanlibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak. Alam nyo, sa paksa na ating kapatid Barbanham na the future home of the earthly bride and the heavenly bridegroom, ay pinakita niya na kung paanong tayo ay dumaan sa bautismo sa tubig, dumaan sa bautismo sa apoy ng Espiritu Santo, gayon din ang naranasan ng mundong ito. Ang mundo ay dumaan sa bautismo ng tubig sa panahon ni Noah. Na-overwhelm siya ng tubig. Nabautismuhan siya ng tubig. Sabi ng verse 7, through which the world at that time was destroyed, being flooded with water. Verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy, na itinaan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. So sa panahon ito, sa paglilipol at pagparito ng Panginoon, na doon ibubuhos niya ang kanyang galit na tinatawag na galit, the wrath of God. Ang 7 mangkok ng kanyang kagalitan na kanyang ibubuhos. At ang lahat ng mga tao ay mga lilipol sa panahong yon. At sabi rito, kept for the day of judgment, reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly, ang mga taong masama. Verse 8, datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito ng isang araw sa Panginoon ay katulad sa 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad lamang ng isang araw. Verse 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipanalalagay ng iba, kundi siya ay matiisin, mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mga sisi. 10, datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So ang araw ng Panginoon na kagaya ng magnanakaw, at ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. There will be a baptism of fire dito sa mundong ito. And naalala ninyo na yung salitang baptism, ay laging pagpasok sa panibago. Diba? So, ang bautismo sa apoy na maranasan ng mundo sa pamamagitan ng bukod pa sa mga atomic bomb at mga nuclear na papasabugin nila, na sabi ng Panginoon, kung hindi paikliin ang araw na yun ay walang lamang matitira. Pero dalang-alang sa mga hinirang, ay papaikliin niya ang panahon. Pero bukod sa lahat ng mga klase ng apoy na manufactured ng mga nuclear na ito, merong isang apoy na susunog na sabi pa ng Malakay na hindi mag-iiwan kahit ugat ni sangaman sa kanila. Lahat sila ay lilipulin at sabi niya,
But the day, ang araw ng Panginoon ay gagaya ng magnanakaw. So, ang nasa lupa ay pawang masusunog. Verse 11, yamang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay sa pagkamaawain. Now, mga kapatid, babalikan ko ang isang talata na nalagpasan ko. Pero nandun na tayo sa kwan. Nandun na tayo ngayon sa lugar na pagdadalhan sa mga hirang ng Panginoon. Pero gusto kong i-include pa rin doon sa salitang paralambano. Ang ilang verse sa Matthew chapter 24. Doon sa Matthew 24, verse 40 and 41, ay dito ay ginamit din yung salitang paralambano pa rin, yung pagkuha sa kanyang sarili, para sa kanya. Ito ay yung to take to one side, to receive to oneself, yun yung pinapakita. Chapter 24, verse 40 to verse 41. Sabi rito ng verse 40 and verse 41, pagkatapos ipahayag patungkol kay Noah, at hindi nila, sabi rito, verse 39, at hindi nila napag-alaman, hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Then, following verse, pagdating ng verse 40, ay merong isang ginamit na pangungusap ang ating Panginoon. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, isa'y kukunin at isa'y iiwan. Alam niyo ba, ang ginamit ding salita ay yung salitang paralambano. Ito ay pag-agaw pa rin. So, dalawang babae nasa gilingan, isang kukunin, isang iiwan. Sa Book of Luke ay ganun din ang pinakita. Sabi niya, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Chapter 17 ng Book of Luke. Verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sa verse 34, I tell you on that night, there will be two in one bed. One will be taken and the other will be left. There will be two women grinding in the same place. One will be taken and the other will be left. Well, although ang context ng chapter 24 is about the second coming of Jesus. Doon sa statement ng ating kapatid Barbanham, ay sabi niya, sa Matthew 24, ay meron siyang nileft out dito. Alam niyo na basahin ko ang pangungusap ng ating kapatid sa paksa niya. Ito ay sa paksa niyang 7th seal. Did you notice when the Jews asked him that? No, when we compare the scripture here with Matthew 24 with the 6th seal, the 7th seal was left out. Sabi niya, nang kinumpare natin, makikita nating malinaw ang chapter 24 na dinidescribe yung 6th seal. Sa inyo na nakakaalam ng nilalaman ng 6th seal, ito yung dakilang, yung paglululon, yung judgment dito sa lupang ito. Sabi niya, because you see, Christ said, only God Himself knowed, not even the angels, no wonder it wasn't even written. You see, they host, nothing take place then, angels don't know it, nobody knows when He is coming. So pinakita niya na sabi niya, na ang tinutukoy niya ay ang ginamit dito yung araw at oras ng pagparito ng ating Panginoon. At dito ay dalawa ang application. Una ay doon sa
una ay doon sa second coming, na walang nakakaalam ng oras at ang araw. At pangalawa naman na kanyang pinakita ay yung araw ng kanyang pag-araw ng pag-agaw. Na the same thing na wala rin nakakaalam ng oras at ang araw. Pero nobody knows when He is coming. Then, sabi niya, next paragraph, but there be a 7 voices of these thunders that will reveal the great revelation at the time. So I believe to us, if we don't know it, and if it won't be known, it won't be known till that time. Sabi niya, yung 7 tinig ng 7 kulog ang siyang magpapahayag ng dakilang kapahayagan ng sa panahong iyon. At sabi niya, ako'y naniniwala, hindi ito malalaman hanggang sa panahong iyon. It won't be known till that time, but it will be revealed in that day. It will in the hour that's supposed to be revealed in. Sa panahon na ito ay dapat na mahayag. Kung kailan ang panahon ng pag-agaw, ay kung kailan ito nararapat ipahayag, ay doon ito may papahayag. So the thing for us to do is to be reverent before God. Magkaroon tayo takot sa Diyos, paglingkuran natin siya, gawin natin ang nalalaman nating mainam, mamuhay, na kagaya ng Kristiyano. Here now we find that the 6th seal has been opened to us. We see it. We know that the 7th seal cannot be broke to the public until that hour arrived. That 7th seal. Now, there was some reason that God left these 7 voices be thundered. Merong dahilan bakit niya itinabi ang mga 7 tinig na ito ng kulog na kinakailangang dumating. We find that Christ the Lamb took the book in His hand, kinuha niya ang aklat sa kanyang kamay, and He opened that 7th seal. Binuksan niya yung 7 tatak. But you see, it's a hidden mystery. No one knows, but it's all along with what He said. No one would know His coming. They also would not know about this 7 thunder mystery. See, you see it's connected together. Now, ang pinupunto ko sa bahaging ito, dito sa Matthew 24, ay meron siyang portion na pinapakita about sa coming of the Lord. Pero meron din siyang portion na pinapakita na may kinalaman sa pag-agaw. At yung may kinalaman sa pag-agaw na yun ay yung dual application na walang nakakaalam ng oras at ng araw. Pero yung isang bahagi dito na pinakita na isang kukunin, isang iiwan, ang ginamit doon ay salita pa rin paralambano. Na ito ay merong kaugnayan mismo sa tinatawag na pag-agaw. Now, balikan natin mga kapatid, ang bahaging ito. So, Revelation chapter 21. Sabi rito ng verse 1. At ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na dahilan dun sa naganap. Verse 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Now mga kapatid, ngayon ang Jerusalem sa taas, ang Jerusalem na nasa itaas, ay ngayon ay dadalhin dito sa ibabaw ng lupa.
Ang sabi rito, na nananaog, nakita ko yung bayang banal. Yung bayang banal na yun ang pinuntahan ng mga departed saints. At ngayon naman, yung bayang banal na ito ay nakita niyang ibinababa galing sa langit, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, at nahandog na kagaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanya asawa. Verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. So ito ay ang panahon, at sabi niya ng verse 4, sumunod ng verse 4, at papahirin niya ang bawat luha at kanilang mga mata sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. But look at this. It was after the 1,000 years ng paghahari ni Kristo. Dahilan ito ay ang bagong Jerusalem, bagong langit at bagong lupa. At sinabi riyan, at siya na nangako, at verse 5, at siya at yaong nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ngayon, ang lugar na ito ay lubos ng naihanda. Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At verse 6, at kanyang sinabi, narito, naganap na, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang kawakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging anak ko. Well, mga kapatid, ito na ang restoration ng lahat ng bagay at naisakatuparan ang kabuuan ng plano ng Diyos. The Alpha and the Omega. Naganap na ang lahat ng mga bagay. At mga kapatid, ngunit ang sumunod na pangungusap ay ang bahagi ng mga tao sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, na nagniningas ng asupre ng apoy, at doon matatapos ang lahat ng kanilang doon may tatapon si Satanas, ang walang propeta, na siyang dumaya sa buong lupa, at doon ang katapusan ng lahat ng bagay. But mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay, praise God, mamumuhay na sila throughout eternity. Na na-restored ang lahat ng bagay, dahilan at naisakatuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Nang makita ito ni John, habang siya'y pinapakitaan ng malinaw na pangitain, nagmamadali siya. Nasa 96 AD pa lang siya, nagsabi na siya, even so come, Lord Jesus. Diba? Ilang libon taon pa palang lilipas. Pero siya'y nagmamadali na dahilan nakita niya ang napakainam na dako ng bagay na ginawa ng Panginoon, ng kanilang mga pagpapagal ay hindi nasayang. Lahat ng ito ay
ni-reward ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Now mga kapatid, thank God for this plan na kanyang ginawa para sa bawat isa natin. Merong isang dako na kanyang nilayon na doon niya ikubli ang kanyang mga anak. Habang ang mundo ay nasa kanyang chaos, merong marriage supper of the Lamb. Hallelujah. Para sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Let's all, shall we pray? Amang Diyos, labis kaming nagpapasalamat dahilan pinasilip mo sa amin ang mga bagay, bagamat alam namin that every detail ay hindi pa namin nalalaman. Ang tangi lamang nakikita namin ay isang overview. Pero alam namin hindi maisayod ng pag-iisip at di kayang isa-isay ng pangungusap kapag kami ay naroon na. At merong higit pang bagay na aming makikita, Panginoon, higit sa mga bagay na hindi nakasulat. Dahilan kung isusulat ang lahat ng mga bagay, ay sinabi ni Juan, hindi magkakasya ang mga bagay na ito. Magkakaroon ng napakaraming volume na kahit ang mundo ay hindi magkakasya ang mga librong ito na isusulat sa iyong dakilang gawa. Pero Lord God, kami ay pinahintulutan mong makasilip ng ilang bagay, Panginoon, upang makita at matanaw at masilip sa isang maliit na butas ang isang bahagi, Panginoon. At Lord God, hallelujah, kami katulad ni Moses na pinaakyat mo sa kabundukan at pinakita mo ang lupain na pinatanaw mo sa kanya. Ngunit sinabi mong hindi siya makakapasok dito. But Lord God, hindi mo kami pinagkaitan kung si Moses ay hindi nakapasok nang siya'y nabubuhay sa kanyang pisikal na katawan, ngunit pinahintulutan mo siyang pumasok at makita niya ang dakilang lugar na ito. Lord, salamat at binigyan mo kami ng ganitong biyaya upang aming matanaw ang mga bagay na nais mong ipakita sa amin. Lord, tulungan mo kami na patuloy na mabuhay, na merong kagalakan at merong patuloy na pagpupunyagi na alam namin ng aming pagpapagal ay hindi walang kabuluhan, Panginoon, kundi ito ay merong, hallelujah, gantimpala na nakalaan na sinabi ng iyong mga salita na ang hirap na aming naranasan ay hindi kayang itumbas sa kalawalatian na nag-aantay sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, nabubuhay kami sa pananampalataya, nabubuhay kami sa pag-asa sa lahat ng bagay na iyong sinabi sa amin. Mauwi sa iyo ang kapurihan, kalawalatian at karangalan kay Kristo Jesus na Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Palakpakan natin.